Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nakita ni Ye Changqing na ang kasalukuyang sitwasyon ng chess ay hindi na mahirap, ang mahuhusay na kalaban ay naresolba na. Kahit na ang mga puting piraso ay malakas, oras na upang sila ay maubos. Pinakawalan ni Ye Changqing ang kanyang enerhiya, isinigaw ang kanyang huling galaw. Sa kabilang panig, si Chang Zuan ay tense din, ginagaya ang tindig ni Ye Changqing, itinaas ang kanyang kamay ng mataas upang gumawa ng galaw. Sina Su Shitian at Nangang Xiansu sa kabilang panig ay nakita ang eksena sa harapan nila at natulala, tila isang malaki at maringal na dragon na naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ang landas ng dragon ay kung saan man ito gusto, makapangyarihan at may hindi kapani-pani walang imposing na presensya. Sa isang maliit na galaw lamang na tinatawag na Dragon Breaking Stone, lumikha si Ye Changqing ng isang kahangahangang eksena. Sina Su Shitian at Nangang Xiansu ay parehong lubos na natulala. Ang mukha ni Nangang Xiansu ay basang-basa ng pawis habang bumulalas siya. Paano ito nangyari? Nanigas ang anit ni Su Shitian, lumaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Si Nangang Sr. ay talagang natalo. Tumingin sa labis na simpleng posisyon sa harapan niya, ang mukha ni Ye Changqing ay nagpakita ng labis na hindi kasiyahang ekspresyon. Iniisip sa kanyang sarili, tinatreto ako ng matandang ito na parang isang bug upang pagsamantalahan ang mga hack. Sa pagtabi ng tagumpay sa kanya, si Chang Zuan ay labis na nagalak, ang kanyang puso ay namumukadkad sa kaligayahan, hawak ang kahoy na token sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang kamao upang takpan ang kanyang bibig habang tahimik na tumatawa. Iniisip, salamat, Senior Yi. Salamat, Senior Yi. Sa sandaling ito, si Su Shitian ay natulala, hindi pa rin siya makapaniwala na pagkatapos ng maraming taon ng pagmamalaki sa kanyang mga tagumpay, siya ay matatalo ng hindi inaasahan ngayon. Si Ye Changqing sa kabilang panig ay tumugon, kung wala nang iba, maglalag off na ako ngayon. Samantala, si Nangang Xiansu, nakakapit sa isang bato sa kanyang kamay, ay labis na nagalit sa pagkatalo na ito na para siyang uubo ng dugo. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan, at ang kanyang boses ay nanginginig din. Ako ay naglilinang ng paraan ng chess sa loob ng halos 3,000 taon, at hindi pa rin makapaniwala si Nangang Xiansu sa nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Patuloy na nanginginig ang kanyang katawan habang kinikilala niya na minsan ay itinuring niya ang kanyang sarili bilang ang hindi matatawaran na kampyon sa larangan ng chess. Ngayon, hindi lamang may some-ire sa kanyang estratehiya, ngunit tinalo din nila siya sa sining ng chess. Si Nangang Xiansu ay tense, isang bahagyang kinang ng pawis ang namumuo sa kanyang noo, ang kanyang mga kilay ay malalim na nakakunot sa konsentrasyon, at ang kanyang mga mata ay namumula habang sumigaw siya sa bato. Su, banal na Panginoon, nasaan ka eksakto ngayon? Determinado na matuklasan ang pagkakakilanlan ng kalaban na nakatalo sa isang chess genius tulad niya, si Nangang Xiansu ay naging matatag. Si Su Shitian, na naguguluhan pa rin sa kanyang pagkatalo, ay nagulat sa isa pang tanong mula kay Nangang Xiansu, sino ang kalaban mo? Si Su Shitian, na nasa bingit ng pagluha, ay sumagot, ang banal na Panginoon ng Taishan sa hilagang kaharian ng Dian, sa namumungay na mga mata. Tumingala si Su Shitian at sinabi, ang kalaban ko ay si banal na Panginoong Chang Zuan ng Taishan Holy Land. Ngunit sa likuran niya ay isang mahiwagang eksperto, kahit ako ay hindi alam kung sino yon. Sino ang mag-aakala na ang imposing na banal na Panginoong Chang Zuan, ang figura ng autoridad, ay talagang sinusuportahan ng may-ari ng isang simpleng grocery store, isang taong wala kahit na espiritual na ugat, ngunit tunay na siya ang pinakamabigat na individual sa buong server na ito. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Nangang Xiansu ang sitwasyon at pinutol, naiintindihan ko. Hindi na makapaghintay pa, lumipad siya sa napakabilis na bilis patungo sa hilagang banal na lupain ng Taishan, nakasakay sa kanyang espada, dumaan sa maraming bundok, lumipad sa kalangitan na puno ng bughaw na ulap, dumausdos sa maagang umaga na hamog ng mga burol at kasabay ng mga ibong lumilipad, halos hindi mapigilan ni Nangang Xiansu ang kanyang pagkabalisa. Dala ng pagkamausisa at ambisyon, itinulak niya ang kanyang sarili sa limitasyon, ang kanyang mga mata ay matatag, ang kanyang mga ngipin ay nakagigil. Iniisip, dapat kong makilala ang ekspertong ito, kung hindi, ang aking paglinang ay titigil dito magpakailanman.
Sa katotohanan, ang bawat nagpapalinang ay nagnanais na maging mas malakas, kahit na si Nangang Xianso ay higit sa 3,000 taong gulang, gusto pa rin niyang sumulong pa, ang kanyang determinadong mga mata at saloobin ay malinaw na nagpakita nito. Samantala, sa maliit na bahay ni Ye Changqing, kakatapos lang niyang makipag-usap kay Chang Zuan, hawak pa rin ang kahoy na token, naglabas siya ng mabigat na buntong hininga, iniisip sa kanyang sarili, hindi pa ako nakakalaro ng ganitong uri ng chess mula noong high school. Naglakad siya papasok sa bakuran, pinagnilayan ang pagiging simple ng larong tinulungan niya kanina kumpara sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Sa sandaling ito, si Qing Shui ay nakaupo pa rin doon, nakatuon sa pagsasanay gamit ang gushing, nakapikit ang kanyang mga mata, sinusubukang gumawa ng pinakamalumanay, kahanga-hanga, at eleganteng tunog. Samantala, si Ye Changqing ay nag-iisip pa rin tungkol sa simpleng chessboard sa kanyang puso, iniisip, sa susunod, dagdagan ko ng kaunti ang kahirapan. Biglang tumigil ang kamay ni Qing Shui sa gushing, napagtanto na ang pirasong tinugtog niya ay perpektong naputol. Siya ay ngumiti ng maliwanag at nagtanong, "Dakilang Panginoong Ye, may problema ba sa pirasong tinugtog ko?" Lumapit si Ye Changqing sa mesa, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa, at walang pakialam na ininom ito ng walang anumang pagmamadali. Pagkatapos inumin ang tasa ng tsaa, determinadong ibinaba niya ang walang laman na tasa. Nagmuni-muni si Ye Changqing at nagkomento, "Sa pangkalahatan, ang pirasong ito ay medyo maganda, ngunit kulang ito sa isang tiyak na pakiramdam." Agad na nagpakita si Qing Shui ng halo ng pagkalito at pag-aalala sa kanyang magandang mukha. "Isang pakiramdam? Ito ba ay isang bagong paraan ng pagtuturo, Mausisa?" Ikiling niya ang kanyang ulo at nagtanong, "Ano ba talaga ang pakiramdam na sinasabi mo?" Piniga ni Ye Changqing ang kanyang utak upang mahanap ang pinakaangkop na parirala. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, ipinagsama ang kanyang mga kamay, at sinabi, "Ito ay nakasalalay sa pagnanais." Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang sarili, nagpapahayag ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan habang nagpapaliwanag, "Sa iyong pagtugtog, masyado kang nakatuon sa pamamaraan at napabayan mo ang damdamin ng musika." Ipinaramdam ni Ye Changqing ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, itinaas ang kanyang braso ng mataas habang siya ay bumantong hininga. "Dapat mong matutunang sundin ang mga hangarin ng iyong puso at palayain ang iyong tunay na kalikasan." Ibinaba ni Qing Shui ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamausisa at pagkalito. Tiningnan niya ang kanyang mapuputing mga kamay at tahimik na inulit ang mga salitang ito sa kanyang sarili, "Sundin ang mga hangarin ng iyong puso, palayain ang iyong tunay na kalikasan." Tumayo ng ilang sandali, ginamit niya ang kanyang napakatalinong isip upang pag-aralan at pagnilayan ang kahulugan hanggang sa wakas ay naunawaan niya ang konsepto. Ito kaya ang tinutukoy ng banal na Panginoon bilang pinakamataas na kahulugan ng Dao ng musika, ang malinis na kalagayan ng puso. Ipinikit ni Ye Changqing ang kanyang mga mata at may bahid ng pagkabigo na inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabi, "Sige, hayaang tugtugin ko muli ang pirasong ito, makinig kang mabuti at damhin mo ito." Tunay niyang nais na tulungan siyang mapabuti ang kanyang kakayahan sa musika. Pagkatapos ay lumipat siya sa kanyang upuan, ipinatong ang kanyang mga kamay sa zither, handang tumugtog ng isang simpleng himig. Sa sandaling siya ay nagsimula, ang instrumento ay tila natunaw sa ilalim ng kanyang talento, binago ang musika sa isang makalangit na karanasan. Naglabas ng mystical na sinag ng liwanag, mahigpit na ipinikit ni Ye Changqing ang kanyang mga mata at nagsimulang tumugtog ng zither. Ang matamis at melodious na tunog ay kumalat sa lahat ng dako, at maging ang mga tao sa abalang lansangan ay tumigil upang makinig. Ang musika ay tila transcendente, ang malinaw at nakapapawing pagod na himig ay natutunaw sa mga puso ng mga tao, na nakakabighani sa lahat, na nagpapahirap sa kanila na umalis. Ang mga matatanda sa kalapit na tindahan ay nagpandinig din na parang humahawak ng isang mahalagang kayamanan, hindi makahinto sa sandaling marinig nila ang makalangit na musikang ito. Sila ay napabulalas ng may paghanga, "Naku, nagbago ang musika, ito ay tiyak na musikang tinugtog mismo ni Ginoong Ye." Mabilis, nagsimulang ihambing ng mga tao ang musika ni Qing Shui at Ye Changqing, napansin ang isang malinaw na pagkakaiba. Tunay nga, ang antas na ito ay ganap na naiiba mula sa nakaraang musika. Tumutok muli ang eksena kay Ye Changqing, ang kanyang magaganda at maliksi na mga kamay ay mahusay na dumadaos-dos sa mga nakaunat na kwerdas ng zither. Sa wakas, siya ay tumigil, tumingala na may natural na ngiti, at nagtanong,
ano ang pakiramdam? Sa sandaling yun, si Ching Shui, na tila nalulula sa mystical na himig, ay natagpuang nanginginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan pagkatapos maranasan ang nakakabighaning musikang ito. Ang ekspresyon ni Ching Shui pagkarinig ng himig ay para bang siya ay lubusang nag-e-enjoy na may malaking pagmamahal sa kanyang mga mata. Sumagot siya, kanina, ang dakilang Panginoong Ye ay nagsalita ng may karunungan, kailangan pang magsikap ni Ching Shui. Pagkatapos tumugtog ni Ye Changqing ng musika, tumayo siya at sinabi, mararamdaman mo ito ng mabuti. Umalis siya sa kanyang pwesto at naglakad papasok, sinabing, hindi na maaga, tigil na natin para sa araw na ito. Tumayo si Ching Shui roon na nagmumukhang nagtataka, pagkatapos ay mahigpit na kinagat ang kanyang ibabang labi at sa wakas ay mabilis na lumingon, tinawag siya, dakilang Panginoong Ye. Tumayo siya roon at ipinahayag ang kanyang pinakaloob na saloobin, si Ching Shui ay nandito ng ilang panahon, at plano kong umalis bukas. Nang marinig ito, nagpakita si Ye Changqing ng nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha at bumulalas. Oh, gusto mo nang umalis? Nais niyang tumawa sa panlabas ngunit hindi magawa, iniisip sa kanyang sarili, tunay nga, ito ay usapin pa rin ng paghihiganti, ngunit hindi pa rin maintindihan ang nilalaman, palaging hindi maintindihan ni Ching Shui, natatakot siya na tanging ang dakilang Panginoong Ye lamang ang makakaunawa. Tinipon ng dalaga ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Tensyonadong ibinigay ang sinaunang aklat kay Ye Changqing at sinabi, kaya gusto ni Ching Shui na ibigay ito sa iyo. Iniunat din ni Ye Changqing ang kanyang kamay upang kunin ang bagay na ito. Mabilis niyang binuksan ang aklat upang basahin, mabilis na sinisipsip ang lahat ng kahulugan nito. Tiningnan ito ni Ye Changqing ng ilang segundo at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, ang mga karakter dito ay tila sadyang ginulo ng isang tao. Ngumiti si Ye Changqing. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang magmungkahi, ngunit hindi imposibleng maunawaan, hayaan mong subukan ko ngayong gabi. Kasabay nito, ang usapan ay napunta sa madugong pagharap sa kagubatan ng kawayan, ang kagubatan ngayon ay tila may ibang liwanag dahil may lumitaw na nagwagi, para kay Su Shitian, ito ay isang bagay na hindi niya basta-basta matatanggap. Si Chang Zuan ay tila lubos na nasisiyahan pagkatapos manalo, hinihimas ang kanyang mahabang balbas, sinabi niya, kapatid na Su, ang laban kanina ay tiyak na isang bihirang obra maestra. Si Su Shitian ay labis na galit ngunit nagawa pa ring tumugon sa kanyang mga salita. Ang kasalukuyang kakayahan ni kapatid na He ay tunay na nakakabilib. Pagkatapos ay naglabas din siya ng isang singsing at inilagay ito sa chessboard. Itinulak ito patungo kay Chang Zuan, ang parehong kayamanan ay nasa singsing na ito. Kapatid, kunin mo na. Naramdaman ni Chang Zuan ang mga nasamsam sa digmaan sa harapan niya. Labis siyang tuwang-tuwa na parang gusto niyang umiyak, ngunit sa kanyang loob, masaya niyang naisip pagkatapos ng maraming taon ng pagkatalo, sa wakas ay may araw ng tagumpay. Pagkatapos ay lumingon siya kay Su Shitian na nalulungkot at ikinaway ang kanyang kamay ng malakas na sinabi, kapatid na Su, magpahinga ka. Pakiramdam ni Chang Zuan ay para siyang isang bulaklak na namumukadkad habang hawak ang singsing sa kanyang kamay at hinahangaan ito. Sa likod ng pader, hindi napigilan ni Yuan Ziyan ang kanyang pagkamausisa at tumakbo palabas upang manghuli ng usapan, ang kanyang mukha ay puno ng ngiti sa tagumpay ng nakatatandang kapatid. Itinaas ni Yuan Ziyan ang kanyang hinlalaki at sinabi, binabati kita, banal na Panginoong nakatatandang kapatid, sa wakas ay masaya ka na ngayon. Si Chang Zuan ay tila lubhang nabigla, nanginginig na may luha sa kanyang mga mata, sinabing, kung hindi dahil sa nakal ang patnubay ni Panginoong Ye, natatakot ako na hindi ako kailanman mananalo sa buhay na ito. Sabik na lumingon si Yuan Xian upang magtanong, nakatatandang kapatid, mabilis na ilabas ang dalawang kayamanan upang makita, nais din ni Chang Zuan na makita kung ano ang mga ito, kaya siya ay sumunod. Ang daliri ng matandang lalaki ay nagsimulang gumawa ng mahika patungo sa singsing na iniwan ni Su Shitian, sinimulan ang proseso ng pag-unlock ng bagay na ito. Nang makita ang bagay sa loob, si Yuan Ziyan ay napabulalas ng may pagkamangha. Ito ay, sa harapan nila ay lumitaw ang isang itim na balahibong panulat at isang kakaibang kampana na naglalabas ng misteryosong pulang liwanag. Ang dalawang kulay na ito ay hindi mukhang napakamapalad. Tumingin si Yuan Ziyan sa dalawang bagay at sinabi ng may pagkamangha, ito ba ay isang panulat, isang kampana? Sa paligid ng itim na panulat ay naglalabas ng mahinang asul na liwanag. Pinagmasdan ni Yuan Ziyan at sinabi ng may pagkamangha,
ang katawan ng panulat na ito ay tila gawa sa mahalagang kristal, napakabihirang, kilala na naglalabas ng masamang aura mula pa ng ipanganak, napakalamang na makapinsala sa banal na kaluluwa ng isang nagpapalinang, mas mabuting huwag na itong gambalain. Ang kampana ay naglalabas ng mapanganib na madilim na pulang enerhiya at ang mga pattern nito ay hindi mapalad, naglalaman ng napakalakas na masamang enerhiya. Pinagmasdan ni Chang Zuan ang kanyang mukha na dumilim at sinabi, ang masamang enerhiya ay napakalakas, sa pamamagitan lamang ng pagpatay ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang ay maaaring magawa ang gayong kitakot-takot na aura. Seryosong sinuri ni Chang Zuan, ito ay isang sinaunang kayamanan na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan, kung magagawa nating gawing sarili ang sentral na sandata ng larangan ng digmaan ng bundok Taishan. Nang marinig ito, ang mga mata ni Yuan Zion ay lumiwanag, ang kanyang kaligayahan ay umaapaw, kung gayon, maaari nating tamasahin ang walang hanggang kapayapaan sa bundok Tai. Gayunpaman, si Chang Zuan ay maingat ng isinaalang-alang, tinanggihan ng matandang lalaki ang ideyang ito, ngunit maaari nating pag-usapan yun mamaya, ang banal na anak na pagtitipo ng sining pandigma ay malapit nang magsimula, tayo na at tingnan. Samantala, sa eksena sa arena, ito ay mukhang hindi karaniwang mapayapa. Si Su Shitian ay nakaramdam ng pananakot mula sa matatalim na tingin ng mga matatanda sa banal na lupain. Ang kanilang mga mata ay tila bumabarena sa katawan ni Su Shitian na parang mga tingin ng mga lobo. Maramdaman niya ang pressure kahit hindi sila tingnan. Hindi na makayanan ng pressure na ito, gulat na lumingon si Su Shitian at nagtanong, bakit ninyo ako lahat tinitingnan? Ang malungkot na mukha ng matandang lalaki ay hindi nagpakita ng awa kay Su Shitian. Itinuro niya ang dalawang kayamanan na nawala sa kanya kanina, banal na Panginoon, nakatatandang kapatid, nawala mo ang dalawang kayamanang ito kanina. Si Su Shitian ay nalulula sa hangin ng autoridad na ito, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, ang iba pang mga matatanda ay sumabat din, tinatanong siya, banal na Panginoon, maaari ba naming ilagay ang pagkatalo sa iyong account, kahit na ang mga hawak ng Zicheng Holy Land ay malawak, hindi namin kayang panindigan ang ganitong maaksayang paggastos. Ito ay malinaw na sila ay nababagabag tungkol sa pagkatalo, ang mga matandang ito ay mayayaman ngunit napakakuripot. Si Su Shitian, na naguguluhan, ay pabigla-biglang kamakaway upang magpaliwanag, ang mga iyon ay mga bagay na lihim kong itinago, huwag kayong mag-alala. Sa sandaling marinig nila na ang mga pagkatalo ay hindi nakakaapekto sa kanila, ang mga matandang lalaki ay nakarelax. Hinimas ni Chitalong ang kanyang balbas at pinagalitan, bakit hindi mo sinabi kanina, pinasya mo kaming nag-alala ng walang kabuluhan. Si Su Shitian, na labis na iniis, ay hindi makahanap ng mga salitang sasabihin, isang matanda ang humakbang pasulong upang magtanong, bakit hindi namin narinig na nabanggit mo ang dalawang bagay na yun dati, banal na Panginoon, nakatatandang kapatid, dumilim ang mukha ni Su Shitian habang sumagot siya. Dahil ang dalawang bagay na ito ay bihirang pinagmumulan ng malaking masamang enerhiya, nang marinig ito, ang buong grupo ay tumalon pabalik at sumigaw, ano? Tungkol sa brush at bell na iniwan ni Su Shitian kay Chang Zuan, ayon sa kanya, pareho silang nagmula sa isang napakasamang lupain, maraming kapwa-alagad ang nawalan ng kanilang buhay at kaluluwa upang supulan ang mga sinaunang kayamanang ito hanggang sa kasalukuyan. Lumingon si Su Shitian at seryosong nagbabala. Kahit na sa ating kasalukuyang paglinang, ang pagsira ng selyo ay hindi madali, at magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung tayo ay mabaigo. Nagsalita si Chitalong, bakit mo ipagkakatiwala ang gayong mapanganib na bagay sa banal na Panginoon ng Taishan? Tanong niya, kung saan ang ibang mga matatanda ay sumang-ayon sa mga alalahanin ni Chitalong, kung hindi sinasadyang masira ng ating nakatatandang kapatid ang selyong yun, hindi ba ito makakasama sa mga nabubuhay na nilalang? Ngunit si Su Shitian ay hindi mukhang nag-aalala, bumaling siya ng malamig at sinabi, may sarili akong plano. Tahimik na tumayo si Su Shitian na nakatingin sa eksena sa harapan niya na may masamang ngiti sa kanyang puso, mahal na kapatid, kung talagang masira mo ang selyo, ito ay magiging isang kalamidad para sa banal na lupain ng Taishan, siguro ay manunood lamang ang mahiwagang nakatatandang kapatid na binabanggit mo. Si Su Shitian ay isang tusong at malupit na fox. Ang mga matatanda ay nagtinginan ng may pag-aalala habang si Su Shitian ay nakaka-relax sa kanyang upuan, hindi napigilan ni Chitalong na magtanong, hindi ba masyadong mapanganib ang plano ng nakatatandang kapatid?
At ang iba pang mga matatanda ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin, isang beses pa lamang tayo tinalo ng Taishan, kapatid, huwag kang magmadaling sirain ang tahanan ng iba ng ganito, kung ito ay kumalat, masisira din ito ang reputasyon ng banal na lupain ng Ziqing. Ang grupo ng mga matatanda ay mariing nagpayo, banal na Panginoon, nakatatandang kapatid, pag-isipan mong mabuti. Gayunpaman, itinaas ni Su Shitian ang kanyang kamay upang pigilan ang nasasabik na mga nakababatang kapatid, at mariin niyang sinabi, alam kong kayong lahat ay nag-aalala, ngunit may sarili akong kalkulasyon, ang tatlong nakababatang kapatid ay hindi nangangailangan ng payo. Tumingin sa malawak na bakuran sa harapan niya, may naalala si Su Shitian at nagtanong, nasaan ang batang babae na si Qing Shui? Ilang araw na siya sa Taishan Holy Land ngunit hindi ko pa nakikita ang batang babae. Hinimas ni Changfeng ang kanyang balbas at sumagot ng may ngiti, sa daan patungo rito, nakarinig ng tunog ng isang zither ang batang si Qing Shui at sinundan ang tunog na yun, tila siya ay nakaramdam ng isang tadhana. Tumango si Su Shitian ng bahagya sa kasiyahan, tahimik na pinupuri, hindi masama. Kahit na sina Changfeng at Qing Shui ay hiniram na sabay bilang banal na anak at banal na anak na babae na may magkapantay na kakayahan sa paglinang, noong ipinanganak si Qing Shui, siya ay may espesyal na aura ng daw sa kanya. Laging nagkataon na nakatagpo ng mga kapaki-pakinabang na pagkakataon para sa paglinang, si Changfeng ay napalibutan ng kasawian. Ngunit si Qing Shui ay kabaligtaran, naglalabas ng gintong liwanag sa kanyang paligid, na nagpapakita ng kanyang swerte. Gayunpaman, si Changfeng ay mayroon ding kanyang mga pakinabang, si Su Shitian ay nagsalita ng may paghamak, ngunit sa mga positibong katangian ng posisyong ito bilang banal na Panginoon, kung si Qing Shui ay may kalahati ng mayroon si Changfeng, ito ay magiging kapaki-pakinabang. Kakatapos lamang, nagkaroon ng anunsyo mula sa ibaba ng plataporma, na inaanyayahan ng dalawang banal na anak sa entablado, bumulala si Su Shitian, at sinabi, malapit nang magsimula. Dalawang aura, isang berde at isang lila, ay marahang umikot sa gitna ng mga tao, karera patungo sa arena, makalipas ang ilang sandali, parehong lumitaw sina Li Changming at Changfeng sa larangan ng digmaan. Ang mga alagad ng Taishan ay bumulalas nang makita si Li Changming, tingnan niyo, ito ang nakatatandang kapatid, mula nang lumipat siya sa paglinang ng espada, siya ay tila ibang tao, halos para bang siya ay nakamit ang isang uri ng tulad Buddha na kilos. Si Li Changming ay nakatayo roon na magkadikit ang kanyang mga kamay na parang nagdarasal, napapaligiran ng isang aura ng liwanag ng Budismo na may masigasig na mga alagad na sumisigaw sa kanya mula sa likuran. Siyempre, ang mga tagasunod ng Ziqing Holy Land ay hindi susuporta sa Taishan Holy Land, isang alagad ang umisi ng may paghamak, kahit gaano pa siya maglinang, ano ang pagkakaiba? Ang mga alagad ng Ziqing ay bamulong, tama yun, si Changfeng na nakatatandang kapatid ay nanguna sa larangan ng eskrima sa loob ng 100 taon. Naglabas si Changfeng ng malalim na lilang aura sa kanyang paligid, hawak ang kanyang espada sa kamay, kasama ang mga alagad ng Ziqing sa likuran niya, patuloy na sumisigaw, ang kanilang sigasig ay hindi mababa sa mga taga-Taishan. Biglang, lumingon si Su Shitian at nakita si Chang Zuan na papalapit at siya rin ay nagsalita, kapatid na kulang na lamang ang presensya ng bawat nakatatandang kapatid sa pamumuno ng dakilang eksena. Tumawa si Chang Zuan bilang tugon, sige na, matagal nang naghihintay si Su nakatatandang kapatid, ang dalawang banal na Panginoon ay naupo sa mataas na lugar upang panuorin ang labanan. Sa sandaling ito, ang kombensyon ng sining pandigma ay opisyal na nagsimula, ang mga aura na pumapalibot kina Li Changming at Changfeng ay parehong nagngangalit, sa ibaba, ang mga alagad ay malakas na sumisigaw, kung sino ang sa huli ay lilito bilang nagwagi ay nananatiling makikita. Inilagay ni Changfeng ang kanyang espada sa kanyang likuran at iniunat ang kanyang kamay kay Li Changming, sinabing, nakababatang kapatid na Li, turuan mo ako. Kakatapos lang, itinaas ni Li Changming ang kanyang kamay at sinabi, kapatid, maaari bang magsalita ako ng isang salita? Nagkunot noo si Changfeng nang may pagkainip, nagtatanong, ano ang gusto mong sabihin? Hindi niya napigil ang magtaka, ano bang balak ng taong ito? Nanatiling kalmado si Li Changming, magkadikit ang kanyang mga kamay gaya ng dati, ang liwanag sa kanyang paligid ay halos kapareho ni Tang Sanzang nang makuha niya ang mga kasulatan. Sinabi ni Li Changming, kalahating taon pa lamang akong nagsasanay ng eskrima, malayo pa ang aking kasanayan. Tumingin sa paligid ng Taishan Holy Land,
Ang tanging makakalaban kay kapatid na Chang Feng sa eskrima ay ang nakababatang kapatid na babaeng si Wang. Si Chang Feng, nang marinig ito, ay agad na naisip ang figura ng babaeng nagngangalang Wang, nagkunot-noo siya at nagtanong, ang tinutukoy mo ba ay si Lu Wang, ang babaeng eskrimador mula sa Taishan Holy Land? Si Chang Feng, na labis na nanghahamak, ay naisip na siya ay kinukutya at pinupukaw, itinuro ang kanyang espada kay Li Changming at bumulalas, siya ay isang ordinaryong alagad lamang, paano siya maihahambing sa ating dalawang maharlikang banal na anak? Si Li Changming, gaya ng lagi, ay naglalabas ng kinang, itinaas niya ang kanyang daliri at sinabi, kapatid na Chang Feng, hindi mo pa alam, ang pamamaraan ng espada ni nakababatang kapatid na si Wang ay tiyak na nakahihigit sa akin. Nang marinig ito, nakaramdam din ng kaunting tensyon si Chang Feng, siya ay bahagyang nabahala sa kanyang puso, naabot na ni Li Changming ang kakanyahan ng eskrima, kung totoo ang kanyang sinabi, gaano kaya kalakas si Lu Wang? Pagkatapos ay tumingala si Chang Feng, tinitigan si Su Shitian sa itaas ng may determinasyon, hindi madaling magkaroon ng pagkakataong magpakita, kapag wala si Dan Taiching, hindi dapat matalo ang laban na ito sa harap ng banal na Panginoon. Ganyan ang naisip ni Chang Feng, kaya mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga labi, nagmukhang matatag, mahigpit na hinawakan ng espada sa kanyang kamay, lumingon si Chang Feng kay Li Changming, seryosong sinabi, nakababatang kapatid na Li, tumigil ka na sa kakulaitan, maglaban na tayo. Hindi na makapaghintay pa, dumilim ang mukha ni Chang Feng sa galit, ang kanyang katawan ay kumikinang nalila, hawak ang kanyang espada, sumugod siya patungo kay Li Changming, malakas na sumigaw, panuorin ang galaw na ito. Ngunit sa sandaling yun, isang biglaang pagkabigla ang naganap sa kanilang paligid, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa likod ng mga bahay, isang higanting espada ang lumitaw kasama ng hindi mabilang na iba pang maliliit na espada, at mula doon, lumipad si Lu Wang, nakadamit ng puti na may espada, siya ay tumalon mula sa itaas. Nagulat si Chang Feng, iminulat ng malaki ang kanyang mga mata, si Lu Wang ay sumusugod patungo sa kanya. Ang aura na pumapalibot sa kanya ay tila nangingibabaw sa lahat, nag-iwan kay Chang Feng na nakatulala, tumingala siya sa direksyon ng babae at bumulalas, si Lu Wang yun. Lumitaw si Lu Wang, napapaligiran ng makapal na espiritual na sandata, nakasuot ng magandang puting damit na parang isang makalangit na nilalang. Si Su Shitian ay tila nakilala sa unang tingin, iyan ang inyong sword intent, bulong niya nang may pagkamangha. Tumingala si Yuan Xian at buong pagmamalaking sinabi, hindi masama, ang inyong sword intent, ang paglinang ay mas mataas kaysa sa regular na sword intents. Bumaba si Lu Wang sa entablado sa harap mismo ni na Chang Feng at Li Changming, tumayo siya sa entablado, ang kanyang maganda ngunit malamig na mukha ay nagpabulag sa lahat. Ang mga alagad sa ibaba ay hindi napigil ang bamulong, hindi lamang pinabuti ni nakatatandang kapatid na si Lu ang kanyang paglinang, ngunit lalo pa siyang gumanda, ang kanyang malamig at mailap na kilos ay parang araw sa silangang kalangitan, naiintindihan ko na, siya ay isang maganda ngunit malamig ang pusong babae. Nakita ang kanyang engranding pagpasok, magkadikit ang kamay ni Li Changming at taimtim na sinabi, nakababatang kapatid na si Lu, binabati kita sa iyong pambihirang tagumpay sa eskrima, bahagyang ngumiti si Lu Wang bilang tugon, salamat, nakatatandang kapatid, plano kong magpatuloy sa paglinang ng kaunti pa. Ngunit ayaw kong palampasin ang pagtitipo ng sining pandigma na ito, kaya lumabas ako ng mas maaga kaysa sa binalak.